cheating part, yun yung talagang, doon ako, ayaw ko na. Pag nag-cheat sa akin. Mahirap yung hindi ko na kaya. Tinry ko yun kasi binigyan ko ng chance. Tapos, pero ako yung nagbago. Parang, hindi ko na magawa yung katulad ng dati na sobrang trust. So, hindi talaga siya. Kasi ano talaga? Umalis ka na. Red flag talaga yung cheating talaga. Kasi parang, ano yan parang hindi na magbabago. Lalo na yung pag may edad-edad na. Mga ganyan. Saka naniniwala ako kung mahal mo talaga yung tao, hindi ka na makakita ng mistake. Kasi naramdaman ko yung dati sa ex ko. Na naman. Sobrang mahal ko siya. Ang daming, alam mo yun, minsan pag in relationship ka, saka dumadating yung mga tao na nagpaparamdam. Yung pero wala akong tukso, no? Oo, pero wala akong makitang kahit sino. Siya lang yung nakikita ko. Kahit sobrang mas gwapo sa kanya or mas mayaman sa kanya or mas may sinabi sa buhay. Hindi ko, kaya kong kasi hindi ko naman ako nag-aangad na maging mayaman talaga. Gusto ko lang ng happy family. Yes, sa totoo lang, hindi po automatic na yung mga kakilala nyo, mga kaibigan nyo, kamag-anak ninyo na nasa abroad na masaya, na maraming mga kung ano mga branded na mga gawin. Minsan po, baka lang, madalas po yan, pero minsan po hindi po talaga sila masaya. Lalo na yung iba, di ba? Kasi kung mayaman lang yung hanap ko, dati na, matagal na. Oo naman, naku po. Dami. Alam mo, sa totoo lang, si Michi po kasi, kumbaga, kung naghahanap lang ng mayaman yan, talagang pasado po yan. Yan ang makakapamili siya talaga ng, alam mo yon yung kumbaga, tsaka sa totoo lang, sulit ka saan alam mo yon yung, ewan ko ba, minsan kasi mga tao kasi, ewan ko ba, yung matinong tao, hindi nila gusto, tapos kung sino pa yung mga siraulo, yung mga type nila, hindi ko maintindihan minsan. Nangyari lang ba sa'yo yun? Yung bang para bang, ako naman yung nagsasabi ng totoo, pero parang walang naniniwala sa akin. Tapos kung sino pa yung fake, yung pa ang sikat at pinaniniwalaan. Ewan ko ba, kung ganun rin na nangyari sa'yo si Michi. Michi, sa totoo lang, in 1 year's time, saan mo nakikita sarili mo? Dito pa rin sa Sweden. Siguro may family na ako niyan. Ay, wow. Talaga. Talaga lang Ano talaga? Yan ang life goals natin. After netong sa work, pag na-stable na ulit, yun na yung hahanapin ko na. Bakit dilipat ka ba ng work? Dilipat ka ba ng work o paano ba? Huwag mo na sasabihin kung saan ka nagtatrabaho. Dilipat ka ng work, hindi naman. Hindi. Hindi ako dilipat ng work. Pero, basta. May sasaksakin ka lang doon sa parang, may naging problema lang sa bagong law, ganyan. Pero ngayon okay. Hindi, kasi yan. Tao dito. Si Michi. Dito kasi sa Sweden, hindi mo masasabi yung minsan yung trabaho, bigla ka na mawawala. Alam mo yung buhay na talagang hindi siya stable. Hindi mo paano nga maganda talaga yung katulad ng plano po ni Michi na bukod sa nag-iipon siya, nagtatrabaho rin siya. Kasi, alam mo yung basta, wag mo ilalagay yung sarili mo sa peligro na parang umaasa ka sa iba. Yun ang isa. Be always independent. Yun naman po yan. Hindi katulad nung, iba pa po yung, marami kong ari-arian sa Pilipinas, oo, pero pag yung mga katulad ng emergencies po dito, hindi mo naman pwedeng ibenta yung mga lupa na yun o kung ano man yung binili mo sa Pilipinas. Maganda rin yung meron kang pera dito or yung may madudukot ka kumbaga. Yun naman po yun. Tapos, Michi, ano pa, kung kunwari lang may gusto kang sabihin sa sarili mo nung 17 ka, ano ang sasabihin mo? Kung pwede kang bumalik back in time nung 17, sabihin mo, wag magbigay ng phone number. Hindi. Wala ko pinagsisihan sa lahat na nangyari sa akin. Wow. Yes. Lahat ng nangyari sa akin, kahit masakit yung iba, pero okay lang sa akin yun kasi gusto ko talagang pagdaanan lahat yun. Yung wala akong pinagsisisihan talaga. Parang yan kasama sa pangarap, alam mo yun, yung kumbaga yung... Masaya ako na naging ganito yung buhay ko. Wala talaga akong kahit sinasabi nila, ba't naging ganyan yung buhay mo? Or, kunwari, yung mga tao na sabihin sa'yo, bakit ganyan yung nangyari sa relasyon mo? Yung, ikaw ang may mali, ikaw na ata ang may mali kasi
hindi ganun. Para sa akin, Naku, hindi maniwala. ako katulad nila. Naku, maniwala ka sa Na akin. iba-iba tayo ng gustong buhay. So, Maniwala ka. Oy, masaya ako. minsan yung mga nagsasabi pa na yun, mas magulo pa buhay sa iyo. Sa totoo lang. Yun na yun. Yun nga. Bahala na sila sa buhay nila. Basta, May na-meet ka bang tao dahil kung sino pa yung mahilig magpayo, yung pa pinakamagulo buhay? Alam mo yung mga ganun? Wala pa naman? wala pa naman. Gusto mo may makilala ka? joke lang. Ako, wala akong pakialam sa buhay nila. Oy, pero, wow. Kita mo. wala talaga ako kung saan sila masaya, go. Kanina ko pa iniintay na umiyak si Michi pero ayaw umiyak eh. Di ako Kasi marunong. masaya ako ngayon. Ay, naku, yan. Gusto mong palungkutin natin naman para maiba? Joke lang. Kasi puro good news na yung after, sabi nga nila, after ng masakit, susunod nun, masaya. Oy, wow. So, happy ako ngayon. Oy, pero ito, Michi, ito promise ko sa ito. Kung kunwari lang magkatotoo yung prediction mo na yun by next year at may kasalan, sagot ko na ang video mo. Yan po yan. Wala kang babayarin, pagkain lang ha, pagkain lang. Wag lang sa Pilipinas ha, tamad ako umuwi ng Pilipinas sa totoo lang. Tsaka, yun lang, hindi ko lang alam kung gusto ko pang ikasal. Ay, wow. Di nga. Pero kung kunwari lang, just in case lang ha, as of today, thank you. As of today, kung may makikilala ka na yung talagang magugustuhan mo, hindi na importante sa iyo na may kasalan. Hindi na. Hindi na Kasi parang papel lang yun naman dito eh. Hindi naman din yung security na hindi ka iiwan ng isang tao. Sabagay. Oo, totoo lang. Saka hindi rin ako makapag-change ng apelyido. Kasi kasal ako sa Pino. So, and dual ka. So, hindi ko ma-change pa din yung name ko. Time out. Pero masaya siya. Masaya yung kasal. Maganda. Siyempre, kinasal ka na sa Pilipinas? Oo. Okay. Yun lang yun. Oo, mahirap. Wala kang balak na ayusin yun? Wala naman. Wala eh. Kasi hindi ko pa alam. Oo. Malay natin. Kasi darling, tatandaan mo, lahat ng pinupundar mo sa Pilipinas, hati pa rin siya doon. Ha? Hindi, wala na. Anong wala na? May prenuptial agreement ka ba nung pinirmahan yun? Hindi naman. Wala siyang hati. Tsaka hindi naman siya hahati. Ay. Parang okay kami. Hindi kami talagang galit sa isa't isa. Aba? Yung wala na kami pakialam. Uy, wow. Sa isa't isa. May pamilya Tsaka na rin wala siya. na siya dito. Anong wala na siya dito? Buhay pa siya, patay na. Anong gusto mo wala na siya dito? Nasa ibang bansa. Aha. Hindi na din dito. Saan yung ibang bansa na yan? Hanapin natin yan. Nga pala, on the other line nga pala, joining us ngayon yung ex mo. Joke lang. Hindi, joke lang. Aha. So, matagal. Ay, time out. Oy, makikichismis tayo dito. Nag-uusap pa kayo? Hindi na din. Parang wala na talaga kami pakialam. Aba, mataray. Aha. So, basta alam mo na may kasama na rin siya, siguro may anak na rin siguro or something. Okay, ayun. Hindi, lang. Bagong balita po yung galing kay Michi. Pero, ayun pala, so obviously hindi ka nga talaga pwede magpakasal. Yun naman yun. Pwede naman, sa Sweden pwede. Pero, ewan ko. Time out. Sa totoo lang, ako hindi ko alam to. Yung sa Swedish law ba, yung divorce ako. Hindi. Ibig sabihin ko yung sa Pilipinas na yun, walang hindi... Wala. Hindi counted dito yun o kumbaga parang sa Tagalog yung may sabit yung ganoon, hindi naman. Wala, divorce na ako eh. Okay. So sige. Hindi, nililinaw sa Pinas lang kasi, di ba, wala namang divorce sa Pinas. Oo nga. Hindi, gagawa natin ng pero pwede mo yata siya. Pwede mo siyang Anal. Kaso, siyempre, matrabaho, mapera, tapos uwi pa yan. Magkikita-kita pa kayo wala na akong contact sa ex ko. So, ewan ko, bahala na. Mga nasa 100,000 yan. Mga ganyan. Baka nga more than, tapos aabot pa ng ilang years. Oo, naku, tapos uuwi ka pa, titistigo ka pa, tapos mga tapos mamaya hindi ka pa approve. Shucks.
Yun ang mahirap doon. Hindi. Abangan mo yan. Meron kaming episode na darating, isang abogado na tigang Makati yun, na talagang di kampanilya, kumbaga. Ang specialty niya ay yung family relations sa Pilipinas. So yung mga annulment, mga ganyan. Abangan mo yan. Mga kaibigan, abangan niyo po yun. Just in case, baka may matutunan po tayo dyan. Malay mo, ipapasa na yung yung pa isa, yung yung divorce divorce law. sa Pinas. Kaya lang, hindi ko lang alam kasi Michi, sa batas minsan, pag after nung batas, doon lang applicable yung divorce, hindi yung before nung divorce. Malaman natin sa Pilipinas. Anyway, hindi naman makakaabala sa buhay mo yan dito yung mga batas sa Pilipinas. So, yun naman yun. Wala. Wala. Okay. So, ganito na lang. Last neto, at hindi kita mapaiyak eh. Nakakainis eh. Hindi, pero ito, unahan na kita. Maraming salamat, Michi, for being a very, very good guest talaga. Tsaka sa totoo lang, sana may natutunan ng mga tao sa iyo. Ayun, kasi talaga, gayahin ninyo yung attitude tsaka mental state ni Michi. Kasi kung kayo magpapunta pa lang sa abroad, hindi naman automatic na kailangan dito sa Europe. Kahit saan mo sa abroad, maganda daw. Lakasan loob. Oo, mas maganda yung attitude tsaka yung pag-iisip po ni Michi kaysa doon sa iban yung nakikita. Yun ho, maniwala ho kayo sa akin kasi meron talagang tawag dito, yung tipo ng tao talaga na para ka maging masaya dito na hindi Ako kasi, Michi, naiinis ako doon sa ibang nag-abroad na mas pangit daw dito, puro reklamo. Kayong nagkakadaperat na pagpunta ng abroad tapos puro Pilipinas. Kayo magsiuwian kayo kung ayaw nyo dito. Sa una talaga, syempre, culture shock. Ay, oo naman yun. Totoo naman. Iiyak ka talaga. Pero yung mga 10 years ka na o matagal ka na dito, tapos puro mga, yung tipo bang parang, mo yung nagpapaawa effect. Ako minsan inis ako doon sa mga nagpo-post ng gano'n na yung bang kumakain lang kami dito ng pancit noodles, tapos kung ano-ano kinakawaway sarili. Sino ba naman nagsabing kawawain niyo yung sarili niyo dito para lang lahat doon nasa Pilipinas bakit? Ako naniniwala ako na kung gusto mo magbago buhay mo, ikaw gagawa ng paraan para magbago. Hindi yung kami nung bata ako, sobrang mahirap talaga kami. Yung akalain mong kakain ka lang sa Jollibee pag birthday mo, yung mga ganong bagay na kakasya nyo lang yung pera nyo, yung budget. Yung mama ko nagtitinda ng balot, kasama ako, natutulog kami sa karton, sa labas. Wow. Okay, ganun ang buhay namin noon. Tapos, okay. Ngayon ko naiintindihan kung bakit ganyan ang pananaw mo sa buhay. Buo loob kaya masaya ako. Kung ano lang meron ako, masaya na ako. Kasi parang hindi ako naghahangad ng masyadong malaki. Oo. Parang mas pinipili ko ngayon yung masaya, yung buhay ko, hindi yung sobrang kayod ka naman, wala ka naman time sa sarili mo. Kasi, oo, totoo yan. Maganda yung Tapos ano pa? Ayun, yun yung buhay namin noon. Parang, hindi hadlang yung kahirapan mo kung yes, totoo yan. Para makuha mo, makamit mo yung mga gusto mo. Katulad namin, sobrang wala kaming tatay. Mama ko nagtitinda na ng balot. Pero nakatapos kami lahat. Diba? Kasi ginusto namin. Totoo yan. Alam mo, diba, ako, marami kong kakilala dito na binigyan ng mga MacBook, iPhone, apartment, SUV, yung mga anak sa Pilipinas. Wala rin naabot. Kasi importante. Ikaw lang talaga magbabago ng buhay mo. Ikaw lang sa sarili mo. Tsaka parang importante rin na makatikim ka ng gutom para maka-appreciate ka ng pagkumakain. Totoo. Tsaka pag alam mo na yung perang kinita mo, kung paano mo yung kinita, na kung paano yung hirap, doon mo malalaman na kung paano mo siya gagastusin. Oo. Naku, alam mo ito, Michi, nagpakabit ako ng internet dito sa bahay. Kinuha ko yung parang family pack. Alam mo, sabi, sir, meron ho kayong libreng PlayStation 5. Sabi ko, matagal ko ng pangarap yan. Yun na lang libreng cellphone. Alam mo yun? Kasi sabi ko, alam mo, sa totoo lang, hindi ako mahilig. Marami kong gustong bili ng mahal, pero hindi ko binibili. Kasi nagsawa na rin ako ng, hindi pala kailangan talaga noon. Alam mo yun, kasi nung araw kasi, sa totoo lang, katulad mo, working student ako, yung bang, ay, saka na lang ako bibili niyan. Kasi itong kikitain ko, pamgamit ko sa school, kasi ang iniisip ko noon, sana pag ako nakatapos, malaya na ako sa
inaasahan ko. Pwede na akong magtrabaho, pwede akong tumayo sa sarili kong paa. So, saka na lang ako bibili nung, hindi ko inuna yung mga luho kasi Paano ko pinagtatawa? Nung pa nag-aaral ka, napupuna ko kasi pinagtatawanan ng mga kaklase ko yung mga working student katulad ko. Kasi, alam mo na, yung bang... Yung school namin kasi, parang lahat, parang paaral ka ng mayor. Yung school na yun, ginawa talaga para sa mga katulad na hindi kasi wala talagang bayad doon. Pero kailangan mo talagang ipasa kasi parang scholar kayo lahat Aha. Kumbaga parang may quota sa grades. Wala namang quota pero wag ka lang babagsak yung mga ganong bagay. Maganda sobrang grabing school na yun. Sobrang happy ako na doon kami nakatira. Sulit. Kasi kung wala yun, hindi kami makakapagtapos ng college. Time out. Yan ba'y government school o parang private foundation yan? Government. Oy, naku. Maraming salamat. Kasi mga kaibigan, madalang tayong makabalita na yung buwis na binabayad natin na napupunta sa mga tao para maglibre ng pag-aaral, sulit pala yung napuntang pera at ginastos natin para kay Michi. Kailangan mo na talaga ipasa yung entrance exam. Ayun. Para makapasok. Meron naman outside exam, wala naman. Wala naman. Ayun. Saka dapat sa Las Piñas yun dapat taga Las Piñas ka. O yun. Hindi, kasi nakakatuwa lang kasi dahil usually maraming, yung iba kasi nagtitake for granted na kung ano-ano na lang. Kita nyo, sulit pala yung tax money na napunta o ginamit natin para sa mga taong katulad ni Michi. I'm sure marami pang iba, pero ito yung isasabihin na natin confirmed case na, sulit palang pag-aralin at tulungan tong taon to. Yun naman yung mga kaibigan. So again, kung may maipapayo ka sa mga Pilipino na nangangarap makapag-abroad, ano yung gusto mong sabihin na kahit yung masakit pakinggan? Huwag silang susuko kung yun yung pangarap nila. So, tapos, lakasan ng loob. Siyempre, magtiis muna kung ano yung kaya. Kasi naniniwala ako kung pangarap mo talaga yan, gusto mo kunin, gagawa at gagawa ka ng para. True. Totoo yan. Pero siyempre, alamin mo yung lugar na pupuntahan mo. Oo. Hindi pwede yung swerte-swerte na lang, mga ganyan. Pag-aralan mo rin kung saan ka papasok at mamaya niyan, mapahamak ka pa sa pinasok mo na ganyan. Oo. Kasi marami namang di napapahamak. So, naman. Yung safety pa, yung isipin mo. Hindi naman worth ng kahit anong pera yung buhay mo. Di po ako yung parang sumisimple sa mga ibang tao. Kung sa mga lalaki na naghahanap ng matinong syota o mapapangasawa, most likely, kasi hindi ko naman kilala 100% si Michi, pero good catch po itong si Michi na ito. Good catch. So, totoo lang po yan. Total package. Thank you. Wow, total package yan. Hindi naman kabuhayan package lang. Pero, alam mo, marunong ka ba nga pala magluto? Hindi, joke lang. Nagluluto ka ba? Hindi naman. Marunong naman. Pero hindi sobrang galing. Ay, hindi. Okay na yun. Basta mabubuhay yan. Madali naman yun. May microwave naman di ba? Kailangan mo talaga matuto pag nasa ibang bansa ka kasi wala namang ibang mag-aalaga sa'yo. Wala kang nanay dito. Yes, ayan po. So, naku, again, Michi from Stockholm, Sweden. Isang crush ng bayan dito. I know for a fact na maraming mga Pilipinos dito, tsaka mga... Talaga po, kuya? Hindi, totoo ito. Pati yung mga yung sa LGBT community, markado talaga si Michi. Kasi talagang, alam mo, paano ko ginesto si Michi? Alam mo yung tipo bang parang, ano nangyari? Alam mo yun, yung iba nga dyan, di naman kagandahan, tsaka hindi rin mo ginintuan ng puso, pero may syota. Tapos itong taon to, parang, saan? Ano nangyari? Alam mo yun, minsan masakit kasi diba? Hindi ito inggit. Yung kumbaga parang minsan mapapakamot ka na, ano nangyari? Mga ganun. So, again, si Michi po yan. Isa pong magandang ehemplo ng Pilipino na nakatira po sa abroad.
nakalagay ang utak sa tamang lugar at yung attitude niya sa buhay niya malayo mararating. Kung sabagay, malayo na rin talaga narating niya kabilang side ng mundo. So again, yes, mga kaibigan, ako maraming salamat po, Michi. Again, ako, thank you very much for being a good sport. Kuya. Okay, so magkikita-kita tayo one of these days. Advance Merry Christmas. Wala ka pang gustong batiin yung ex mo? Joke lang. Masyadong maraming joke. Ay, naku, bilistahan pala, no? Okay. So again, Michi po yan. Hindi na natin babanggitin ang pangalan. Basta hanapin niyo yung isa sa pinakamaganda. Siyempre, isa sa pinakamaganda. Dito po sa Stockholm, sa mga Filipinos po. Yan. Dami bang nakikinig? Oo naman, dalawa. Oy, hindi. Joke lang ha. Oy, wag. Oy, may mga artist. Pag may taga-Sweden, kilala na ako kung sino ako. Balik ko. Hindi naman. Hindi. Ito. Pexman. Hindi ko pinopromote dito sa Sweden itong podcast na ito. Oy, tsaka time out ha. Ang mga na-interview ko at saka mga nakapilang artista ngayon na i-interviewin ko, magaganda. Yung isa kong na-interview, yung nasa Batang Quiapo, oy, tapos na yon. Tapos meron pang mga iba pa. So abangan niyo po yan mga kaibigan. Hindi lang po ito chismis. Ang habol po natin dito yung lesson in life. Yun po yun. Hindi po chismis to mga nag-importante tayo, mga chismis. Hindi po yan ang importante. Importante po yung tamang attitude na, ay, pwede pala yun. Yung pala yun. Okay. So, Ma'am Michi, again, thank you for being a good sport. Mag-enjoy ka na sa Sunday mo. Alam kong ledig ka ngayon. So, sige, kumain ka na. Hindi, may pasok ako mamaya. Uy, naman. Hindi nga. Night shift ako. Night shift. Uy, nakakabawas daw. Paano ka pala payat? Nakakabawas ng ano? Wala bang opening dyan? Joke. Hindi. Malapit lang ba sa bahay mo yung pinapasukan mo? Mga ilang minutes lang ba? 5 minutes lang sa bus. Ay! Dalawang stop lang yun o isang stop lang. Lapit lang. Diretso lang. Ba? Sa company yun na bus. Aha! Paano naman pala walang stop? Uy, mayayamanin. So mga kaibigan, okay. So ito, isang Filipina na maganda ang takbo sa buhay dito sa abroad. Hindi lang po dahil sa Sweden siya. Pero sana po may natutunan po tayo. Ako wala akong natutunan sa totoo lang. Di, joke lang. Okay. So again, thank you very much, Michi. Ayan po mga kaibigan. Thank you, madam. Thank you. Thank you din, okay, kuya. bye. Okay, thank you. Yan po mga kaibigan. Again, yan po si Michi. Yan po ay, teka, magme-message lang tayo na sasabihin natin thank you ulit. Yes. Mga kaibigan, again, so ito po si Michi neto ay ulitin natin. May mga bansa pala na kahit pala married ka pala sa Pilipinas, pwede ka palang ikasal. Ako hindi ko alam yun kasi hindi ko naman kailangan. Pero ganun pala yun. Nangyayari pala yun. Hindi ko alam. Again, ito isa sa natutunan po natin na ganyan. At ako po, sa totoo lang, I'm very impressed po sa takbo ng buhay po ni Michi kasi nakikita ko kahit papaano po yung mga dinadaanan niya. Although, minsan tinanong ko sa kanya kung bakit ba ganyan ang mga hugot natin, madam, mga sabi niya minsan nagpaparinig lang. Alam mo, minsan nangiinis lang kasi minsan dahil may mga tao ho talaga na wala nang ginawa kundi mainggit lang sa kapwa. Yun po naman yun. At minsan, siyempre, ang pinagdidiskitahan nila yung sino kayang buhay ang sisirain ko today. At totoo lang, ako, personal experience ko po dito sa Sweden, may 2 o 3 tao na akong Filipina ito. Tsaka 2 Filipino na talagang parang hindi sila pumapayag na malampasan o feeling nila malamangan sila. Alam mo yun? Wala naman tayong magawa kasi paano? Yun takbo ng buhay, ganun ang takbo ng utak ng mga tao. Like I said, mga kababayan po natin sa Pilipinas po, yung mga tito, tita, kapatid, ate ninyo, nanay ninyo, totay ninyo, lolo ninyo na nandito sa abroad, minsan akala natin mabait. Pero pag andito po sila, ewan na lang. Yun naman po yun. Pero like I said po, kayo ho ang magsusulat ng inyong libro. Yun naman po yan mga kaibigan. So, itong kay Michi na ito, kita mo, meron siyang plan B, plan C, plan C. Kita nyo, may IVF pa. Yung IVF po, in vitro fertilization. So, just in case. Yung pala dito sa Sweden, yung first pala na try, yung pag-unang anak mo,
wala ka pang anak, libre pala yun dito sa Sweden. So, ayan, isa pang natutunan natin yan. Ito, just a recap of all of the things na nagawa natin dito sa ating episode nito with the Mitzi. Tapos po, like I said, ano pa yung binanggit niya? Talagang maganda talagang foundation yung mag-working student. Not because na pinipilit ka, yung talagang gusto mo dahil para marating mo yung gusto mong puntahan. Yan po yan. Ako po, very proud po ako nan. Maliit pa lang ako, nagtitinda na ako ng kung ano-ano. Tintinda ako ng lapis doon sa mga kaklase kong mayayaman, mga ganyan. Kasi kailangan Yun naman po yan. So gusto ko lang pong i-congratulate ulit si Michi. Yan, hindi na natin babanggitin ng mga pangalan. So, she's a very good person talaga ho. Inside, outside po yan. Yan ang masasabi ko lang po. So, again, thank you lahat po sa inyo. At we're on! Ito na nangyari sa atin ngayon. Yes, it's another episode under wraps. Yes. Yes po, maraming salamat po sa inyong lahat. This is Royce Hipolito para sa The Kaibigan Podcast po, only here at the Kaibigan Network. Maraming salamat po sa inyong lahat dahil it's another day, another beautiful Stockholm wet day. Dito lang po sa Stockholm, Sweden. Ito po ang inyong kaibigan, si Royce Hipolito. Nagpapasalamat po sa lahat ng mga guests po natin sa all of our episodes po. Lalo na dito sa pinaganda, in-improve na podcast po natin dito po sa Kaibigan Podcast. Nagpapasalamat. Again, walang katapusan na pasasalamat po mga kaibigan. Pero ano magagawa ho natin? Pag kayo galing sa hirap po, you will always be grateful.